Pinag-uusapan pa rin natin itong West Philippine Sea at ang Kalayaan Island Group. Kahapon, nag-text nga sa akin yung scammer, no? Hindi si scammer hindi siya nga. scammer. Sabi ko sa'yo kasi di pa alam, di ba, kung sino yung number. Baka scammer. Hindi pala siya. Ito na, nakilala na po namin siya. Hindi siya scammer. At mga parayan po natin, may akda ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Law. Si dating Senador Francis Tolentino. Ayan. Senator Tolentino, Igan at Connie. Good morning po. Welcome. Sir? Ayan. Good morning po sa inyo. Good morning, sir. Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Good morning. Anong reaction mo sa mga dati mong kasama sa Senado na nagdedebate pa kung atin to? Malinaw ba sa Philippine Maritime Zones Law kung yung Kalayaan Island Group o West Philippine Sea? Malinaw po yun. Wala na po dapat pagdebatehan doon. Maliwanag po yun. At yun po ay kung atin pong gagawing basihan ay yung naunang batas, yung pong Republic Act 9522. Maliwanag po yung mga baselines po natin, lalo na po yung base point 69, 70, and 71, yung balabak hanggang 72, pasok po yung Kalayaan Island Groups sa atin pong exclusive economic zone. At ganun din po yung ginawa po nating batas, yung ako po ang, sabi nyo nga, ako po ang may akda. Nakalagay po yun sa Section 2 ng batas, the maritime zones of the Philippines, blah, 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 shall include the features of the Kalayaan Island Group and shall be collectively be called as the West Philippine Sea. So maliwanag po lahat yan. Saan kaya at nanggagaling po si Senador Marcoleta nang sinabi niya na kailangan pa nga niya ng mapa at ng mga coordinates? Alam niyo po, ang tawag ko dyan kahapon pa, kamakalaba pa, category error. Bakit po? Parang tinanong ko sa iyo, Connie, tama ba ang tingin ko sa kulay ng damit mo? Parang fuchsia, pink, ganun ba? So parang tinanong ko po sa inyo, anong number ang kulay ng pink mo? Magkaibang kategorya po 'yon. Ang atin po mga coordinates ay sang-ayon po sa maritime zones. Ang international law po, ang UNCLOS, ay nakapatungkol sa mga coordinates. Kaya ganun po yung ginawa nating batas, yung Republic Act 12064. So wala pong tinatawag na coordinates yung mga dagat. Ang may coordinates po ay yung maritime zones. Ano po yung maritime zones? Territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf, etc., etc. Opo. Pero may isang binabanggit po si Senador Marcoleta na siyang pinagmulan talaga ng naging pagtatalo dun sa Commission on Appointments. Hindi sakop ng exclusive economic zone itong Kalayaan Island Group. Nasa labas daw po eh. Hindi po totoo yun. Nasa 160 po yun. Nautical miles. At may pagmamalaki ko po, palagay ko po, ako yung naunang naluklok na senador na nakarating sa Kalayaan Island Group, 1998 pa po yun. Yung klase ko po sa National Defense College, kami po ay nakarating doon. Alam ko rin naman, Igan, marami ka na rin narating doon. Nung panahon ni si General Charlie, alam ko sakay kayo sa isang barge noon sa isang area na. Alam ko po lahat yan. Opo, 1994 po. Oo. Tanyega ba yun? Si Tanyega? General Tanyega po ang kasama kaibigan po natin yan. Hindi ako nagkakamali, sa Air Force yan noon. So malangit nawa. Pero kaya nga category error kasi ini-insist na hindi bahagi ng exclusive economic zone, hindi bahagi ng ating jurisdiction. Bahagi po yan. At marami na ho nagpaliwanag. Paulit-ulit na po ako. 1956 pa ho yung kay General, yung kay Admiral Cloma. At napakahaba na po. At kung titingnan nyo po, nakalagay po sa Article 1 ng ating saligang batas. Yung sa national territory. The national territory comprises the Philippine Archipelago and all the islands where the Philippines have jurisdiction. Kasama po dyan yung Kalayaan Island Group. Meron nga tayong munisipyo doon. Kaya nga naban po nung isang araw, kagaya ko, yung mga opisyalis ng Kalayaan. So, ibig sabihin po niyan, any move that would necessitate the removal of Kalayaan
from the Philippine jurisdiction is unconstitutional. Mm. Dahil bahagi po ng ating saligang batas yan eh. So kailangan mo amyendahan ng konstitusyon. Not even the chief executive can do that. Not even the legislature can do that. Not even the military can do that. So lahat po ito ngayon ay non-debatable. Hindi ko alam kung bakit ganito kasalimuot ito hindi maintindihan. Oo. So ang tanong dito, nag-submit na ba tayo ng coordinates? Kailangan ba? Unang-una, yung West Philippine Sea, wala po tayong registry of seas. Ang sinasubmit po nating coordinates, ang ayon sa UNCLOS, sinasubmit po sa United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, ay yung coordinates ng maritime zone. Okay. Unang sinubmit po natin yung coordinates ng baseline. Ito po yung sinubmit noong, kung hindi ako nagkakamali, March 2009. Opo. Ito po yung coordinates noong Republic Act 9522 na merong 101 base points. Submitted na po yan. Opo. Ang pangalawang natatandaan kong submission natin ay nitong nakaraang taon, 2024, yung submission naman po natin ng Extended Continental Shelf. So ito po yung beyond 200 nautical miles. So, ibig sabihin po nun, ang pinag-uusapan na lang yung beyond 200 nautical miles, yung natural prolongation ng seabed. So pasok na rin po doon yung ating West Philippine Sea. At ang alam ko pong nakalagay doon sa akda ko pong batas ay nakalagay po doon na isubmit po ng ating DFA sa United Nations Secretary General sang-ayon po sa Section 4, ito pong mapa at yung mga charts na idideposito sa SecGen nga, kasama na po itong maritime zones na ating ginawa. Na klaro naman po, yung 12 nautical miles, 24 nautical miles, 200 nautical miles, lahat po yan submitted na. At ang huling isasubmit ay ito pong ginawa nating batas, yung Archipelagic Sea Lanes Law. Ito naman po yung mga sea lanes yung mga passages. Isasubmit po sa International Maritime Organization. So, wala na pong pinag-uusapan dito. Hindi ko alam. Pati Google nga, kinikilala yung West Philippine Sea. Oo. Pero, sundan ko lang yung premise ni Senador Marcoleta na may mga ilang isla na wala nga sa ating exclusive economic zone. Kaya sabi niya, kaysa nagpapatayan tayo dito i-give up na lang. So, nung narinig mo yon? Nakakalungkot po. Violative of the Constitution, sabi ko nga kanina. Oo. Nanumpa po lahat, kahit barangay captain, barangay kagawad na tutuparin ko, susundin ko lahat at ipagtatanggol ko ang saligang batas ng Pilipinas. Oo. Article 1 po ng ating saligang batas, yung national territory. Nakalagay po doon, meron tayong jurisdiction. Ano po yung may jurisdiction? May jurisdiction tayo doon sa Kalayaan, kaya nga may LGU, nabanggit ko kanina. Oo nga. Pangalawa, alin po yung tinutukoy na wala sa exclusive economic zone? Oo. Ay mismong Kalayaan daw, kay IG. Hindi po, pasok po yun doon. Ang Pag-asa Island po, meron nga pong 12 nautical miles sangayon po sa arbitral So ruling. yung iba pang mga isla doon, pasok pa rin? Gagaya po ng alin? Kasi di ba parang may binabanggit si Vice Mayor ng Kalayaan ng mga anim yata o 7 isla. Kasama na yung Na Pag-asa. ngayon nga ang plano nila, lagyan na rin ng residente yung dalawa. Kung ang tinutukoy po yung Sandy 1, Sandy 2, Sandy 3, ay halos 2 nautical miles katapat lang po yun ng Pag-asa Island. Pasok pa rin. So baka yun po yung tinutukoy nila. Ito po yung Abril na nilagyan ng bandera ng China, kung natatandaan nyo, bago mag-eleksyon noong nakaraang taon. So para sa akin po, lahat po ito ngayon ay non-negotiable. Yung 381,000 square kilometers na West Philippine Sea ay in-affirm na po yan ng arbitral ruling na bahagi ng ating exclusive economic zone. At yun po ay sinama natin doon sa bagong batas na ginawa natin, yung Republic Act 12064, na isa nating armas ngayon. Armas po natin yan para magkaroon tayo ng enforcement sa ating sovereign rights. Armas po natin yan para gamitin ng ating mga diplomats para sa negotiation. At armas din po natin yan para ipakita sa buong mundo na ang Pilipinas ay sumusunod sa International Maritime Law Order. So walang dapat i-give up? Wala po eh.
Yung Ang dapat sinasabi... po i-give up ay yung maling mga premises. Oo. Ang dapat po i-give up ay yung pag-aaksaya ng oras para ma-confuse yung ating mga kababayan. Yun. Ang nabanggit niyo ho yung ma-confuse. So you agree Apo. na sinasabi ho ng karamihan, syempre na-offend doon sa pahayag na parang i-give up na yon, na parang nakakagulo imbis na mag-unite sa ating bayan, yung mga Correct. ganito pong pahayag. You agree with that? Tama po kasi ang sinasabi ko pa ulit-ulit, yung legal rights natin ay nanggagaling po sa maritime zones. Mm. Hindi po nanggagaling sa mga pangalan ng dagat. Mhm. Okay? Ang maritime zones po ang nilalaman ng International Law of the Sea na Constitution of the Oceans. Mm-mm. So, kung iisipin po natin kahit yung mga Gulf of Tonkin, yung East Sea ng Vietnam, yun po ay wala naman pong registry of seas. Wala pong pagkakaiba. Halimbawa, sa kalye po nyo, hindi ko alam kung anong kalye malapit yung istasyon nyo dyan, yung kalye po nyo ay walang coordinates. Yung meets and bounds ay yung mga titulo ng bawat na nagmamay-ari ng lupa dyan sa karatig ng lugar ng istasyon ninyo. Yung po ang nasa Registry of Deeds. Oo. Ang Registry of Deeds po dito tinutukoy ay ito pong United Nations Secretary General. Lalong-lalo na po yung nabanggit kong opisina kanina, yung UN Division for Ocean Affairs and Law of the Seas, yung DUALAS. Mm-mm. Opo. So hindi po nire-rehistro yung Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Walang Indian may-ari Ocean. nun. Wala po. Diba? Yun po ay Oo. ang tawag po doon ay isang political geographic nomenclature. Okay. Okay. Okay, isa-isahin ko lang Apo. kung atin para malinaw lang. Yung Lawak Apo. Island, labas ba ng EEZ yun? Yung Lawak Island po, hindi po sa pagsabubuhat ng sariling bangko. Oo. Bago po ako umalis, ayan po yung personal ko pong tinututukan Napuntahan. para ma-develop ng Navy. Okay. Ang naging problema lang po dyan, ay meron tayong mga migratory birds na talagang dapo ng dapo doon. Oo. Kaya hindi pwedeng siguro malagyan ng airstrip dahil baka masak ng eroplano. Okay. So, okay. ang treatment po dapat dito sa mga, kagaya po ng sinabi ng arbitral ruling, ang treatment po doon sa KIG ay hindi lang isang regime of islands, individual features. Okay. Kung ito ba ay rock, kung ito ba ay low tide elevation, Oo. kung ito ba ay high tide. Opo. Okay. Patag Island, atin. Ang Patag Island po, occupied po ng ating Philippine Navy. Okay. Ayun. Yung Likas Island. Ganon din po. Ganon Kota. din po. Kota. Yung quota po ay, maaari magkamali ako dito, yung quota po ay saklaw din po natin yan. Okay. Panata Island, tsaka Parola. Yung Parola, maaring magkamali din po ako dyan, Mm-mm. pero the mere fact na pangalan natin yun, atin yun, kahit baguhin nila, lagyan nila ng Chinese name, pero meron talagang contested areas doon. Oo. Merong kinukuha ang Vietnam, merong kinukuha yung ibang bansa. Sir, eto naman, sabi rin ho kasi ni Senator Marcoleta, kailangan pa daw irehistro sa IHO o International Hydrographic Mapa po Organization ang term na West Cartographic Philippine po Sea. yun. Cartographic po yun. Okay. Hindi po nire-rehistro ang dagat. Okay. Malinaw. Ang nire-rehistro po ay yung So, kaya maritime nga zones. nakukuha po itong mga ganito pong... Category error nga po yun. Okay. Kayo ho ba willing kayong to give the information? Kasi parang, ito nga, Hindi, parang saligang- expertise nyo Saligang to batas eh. na, tsaka batas na eh. Oo. Batas na po ito. So, ulitin ko po. The West Philippine Sea is a national designation to portions of the South China Sea. Sinimulan po ito sumalangit na ba ni Presidente Aquino, yung kanya executive order noong 2012. At sa batas naman po, hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, yung batas po natin ginawa, yung Republic Act 12064, sinaad po natin sa batas yung pangalang West Philippine Sea. At doon naman po sa Archipelagic Sea Lanes Law, yung tatlong sea lanes natin, yung passageways, nilagay po natin yung Balintang Channel, nilagay po natin yung Celebes to West Philippine Sea, Sibuto to West Philippine Sea. So, maliwanag po yun, nandun po yung pangalan. Pero ang nagbibigay po sa atin ng karapatan ay yung coordinates ng maritime zones na meron naman
Meron po. Nagtataka ako bakit sinasabing wala. Bakit po sinasabing walang coordinates? Yung coordinates po ay 2009 pa nga ho yun. Kaya kong banggitin ngayon, mawalang galang na kung ano yung coordinates noong base point 69, yung sa Balabac, yung latitude ay 7 degrees, 48, 30, 69, longitude 116, 59, 39, 18. So ano pa ang hinahanap? So lahat pong ito patungkol sa sovereignty is non-debatable. Alright. Dapat po magkaisa na po tayo. Gaya po ng bandila natin, 3 po yung Estrella, hindi na po pag-ididebatehan kung magiging 4 ba yan o 5. Non-debatable. Let's rally behind the flag. Alright. Okay. Thank Senador, you. salamat. Ingat ka. Salamat po.